Good day everyone, I am Henji Armabuyao, a second-year college student taking Bachelor of Elementary Education BEd at Palawan State University Nara campus. Today I will be discussing Module 7, the learners and other marginalized groups that will be submitted to Ma'am Miriam M. Salido. Please join me in this wonderful discussion. Marginalized groups refers to an individual who are excluded from mainstream social, economic, and cultural life. So here are some key concepts important for learners in these groups. So first we have inclusive education, education that provides equal opportunities for all students regardless of their background or circumstances. Second is culturally responsive teaching, teaching that acknowledges and respects diverse cultures and traditions. Third is empowerment, education that aims to empower students to succeed in life. And fourth, recognizing diversity, acknowledging and respecting individuals' differences. And fifth, support for students with disabilities, providing specialized support for students with disabilities, and this concept promotes equity, inclusion, and social justice in education. So let's start. In this section, you will understand what marginalization means, specifically in the area of education. You will learn about the different groups that are marginalized in society and in education. You will explore a process that could be used to identify issues of marginalization in class or school. There might be situations that you are not aware of that have marginalization issues, and it is important for you and the adults in the school community to be aware of this so that an appropriate response can be given. What is marginalized? Marginalized is the process in which something or someone is pushed to the edge of a group and assigned lesser importance. Example, may mga group of people na hindi pinapansin dahil sa kanilang status sa buhay katulad ng mga mahihirap, mga katutubo o mga may kapansanan. Marginalization in education. The United Nations Development Program or UNDP of 1996 defines marginalization as the state of being considered unimportant, undesirable, unworthy, insignificant, and different resulting in inequality, unfairness, deprivation, and enforced lack of access mainstream power. So, ito naman sa edukasyon, ang marginalization ay maaaring mangyari kapag hindi pinapansin yung mga estudyante na may kakaibang pangangailangan, yung hindi pantay na pagtrato sa mga estudyante sa loob ng paaralan. Ang marginalization sa edukasyon is maaaring makaapekto. Makakaapekto ito sa mga estudyanteng mula sa grupo ng may mga kapansanan, mga estudyante na mula sa pamilyang mabababa ang kita, mga estudyante na may iba-ibang wika at kultura. So, upang maiwasan ang marginalization sa edukasyon, ito ay mahalaga na bigyan ng pantay na opportunity ang lahat ng estudyante. Turuan ng mga guro at estudyante tungkol sa pagkakapantay-pantay at respeto sa pagkakaiba-iba ng mga tao. In an early research, Miss Yu 2003 explored how marginalization can be conceptualized in four general ways. The child experiences some kind of marginalization that is recognized by almost everybody, including himself or herself. Dito daw ay alam ng bata at ng lahat na nakapaligid sa kanya na siya ay marginalized. Second, the child feels that he or she is experiencing but others do not recognize this. Alam ng bata na siya ay marginalized pero hindi ito alam ng iba. Third, when a child is found in what appears to be marginalized situations but does not feel it or does not view it as marginalization. Ito yung nasa sitwasyon daw ang bata na maaaring marginalized siya pero hindi niya ito nararamdaman o hindi niya ito nakikita bilang marginalization. And last number, when a child is experiencing marginalization but does not admit it. Ito daw ay alam ng iba na marginalized ang bata pero hindi nila ito kinikilala o inaamin.
Marginalization is the act of placing a person while staying in a position of lesser importance, influence, or power. Ito ay yung pagtrato sa isang tao bilang hindi importante o hindi gaanong mahalaga na nagreresulta ng pagiging limitado ng kanilang mga opportunity at access sa mga resources. Inclusion is the process or policy of providing equal access to opportunities and resources for people who might otherwise be excluded or marginalized. Ito naman po ay ang pagtanggap at pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat, lalo na sa mga taong madalas na hindi napapansin o hindi napapabilang. Layunin po nito ay ang magbigay ng pagkakapantay-pantay at makatarungan sa lahat. Inclusion in education. Inclusion has become the term used to describe the right of parents and children to access mainstream education alongside their peers where parents want it and the children's need and can meet. Ang inclusion sa edukasyon ay nangangahulugan na ang mga bata at magulang ay may karapatan na makasali sa regular na edukasyon kasama ang ibang mga bata, kung saan ang kanilang mga pangangailangan ay natutugunan. Misuse 2012 manifest Young People's Voice can intensify systems, process, and experiences in congruence with include of education. Ayon daw po sa misuse, kapag pinakinggan natin ang mga saloobin ng mga kabataan, mas nagiging epektibo ang mga sistema at proseso ng edukasyon para sa lahat. Ibig sabihin, importante ang kanilang boses para makamit ang tunay na inklusibong edukasyon. So now we have 4 cyclical process. Step 1, opening doors enabling voices to be heard. Dito ay binibigyan ng pagkakataon ng mga taong marginalized na maipahayag ang kanilang mga saloobin o damdamin. Step 2, looking closely, bringing concerns to the surface. Ito yung alamin at tukoyin ang mga problema at pangangailangan ng mga marginalized. Step 3, making sense of the evidence, sharing data with learners. Ito yung magpapaliwanag at ibabahagi yung mga data at information tungkol sa mga marginalized. And the last step 4, dealing with marginalization, encouraging inclusive thinking and practice. Gawin ang mga hakbang upang matugunan ang mga marginalization at maisulong ang pagkakapantay-pantay at pagiging inklusibo nito. And now we will discuss the 5 different learners in marginalized groups. We have child laborers or domestic workers, indigenous people, abused children, refugees or displaced children, and last is the children in conflict zones. So we will discuss that in the next slide. Child laborers or domestic helpers, it is the practice of having engaged in economic activity or part of full-time basis at a very young age and they are working. The International Labour Organization or ILO describes child labor as work that deprives children of their childhood, their potential, and their dignity and that is harmful to physical and mental development. Child labor caused by poverty, lack of education, and lack of school. Ang child labor, ito ay yung mga bata na sa murang edad pa lang ay nagtatrabaho na. Ang child labor ay maaaring kadahilanan ay kahirapan ng pamilya, kakulangan ng akses sa edukasyon, at kakulangan ng opportunity para sa mga bata. Ang child labor ay may negatibong epekto sa mga bata tulad ng pagbagsak ng kanilang pag-aaral, pagkawala ng pagkakataon sa kinabukasan, at pagkakaroon ng mga problema sa kalusugan. Kailangan ng mga solusyon tulad ng pagbibigay ng akses sa edukasyon, pagtutok sa pag-unlad ng mga komunidad, at pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga bata. So, what can we do as a person to stop child labor? First, donate funds in NGOs working for the rehabilitations of street children, as well as strengthening and supporting various advocacy that aims to hinder the increased rate of young laborers and poverty. Maaari tayong mag-donate o mag-volunteer sa mga grupo na nagtatrabaho para sa mga bata at sa pagtutol sa child labor. Second, make the rural people aware about the benefits of education.
Hikayatin ng mga magulang at komunidad na bigyan ng prioridad ang edukasyon ng mga bata kaysa sa pagtatrabaho nila. And next is help government to stop child labor. Maaari nating suportahan ang mga program at batas na naglalayong pigilan ang mga child labor at protektahan ang mga karapatan ng mga kabataan. Next is indigenous people. Indigenous communities, people, and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that develop in their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on these territories or parts of them. Ang mga indigenous people o ang mga katutubong tao ay ang mga grupo na may mahabang kasaysayan at kultura sa isang partikular na lugar. Sila ay may sariling identity, tradisyon at pamumuhay na iba sa mga dominanteng kultura. Ang mga katutubong tao ay may mga natatanging kaalaman at kasanayan sa paggamit ng likas na yaman at pangangalaga sa kapaligiran. Kailangan silang bigyan ng respeto, proteksyon at suporta upang mapanatili ang kanilang kultura at pamumuhay. Mahalagang kilalanin at igalang ang kanilang mga karapatan sa lupang ininuno, kultura at pagpapasya sa sarili. The historical continuation for an extended period reaching into the present of one or more of the following factors. So we have occupations of ancestral lands or at least part of them, common ancestry with the original occupants of these lands, culture in general or in specific manifestation such as religion, living under a tribal system, membership of an indigenous community, dress, means of livelihood, lifestyle, and etc. Language, whether it used as the only language, as mother tongue, as the habitual means of communication at home or in the family, as the main general or normal language. Residence in a certain parts of the country, regions of the world, and other relevant factors. How to promote barrier-free for indigenous people. First, involve indigenous people in the planning process. Second, ensure that facilities are accessible. Third, provide financial support. Fourth, provide language support. And fifth, address systematic discrimination. So next, we have abused children. The World Health Organization or WHO defines maltreatment as the abuse and neglect that occurs to children under 18 years of age. It includes all types of physical and or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence, and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm of the child's health, survival, development, or dignity in the context of relationship of responsibility, trust, or power. Ang abused children ay tumutukoy sa mga bata na nakakaranas ng pisikal, emosyonal o sexual na pang-aabuso, pagpapabaya o pagsasamantala. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang pansala sa kanilang kalusugan, pag-unlad at dignidad. May mga palatandaan ng bata na siya ay inaabuso. Ito ay maaaring mga sugat o pinsala na hindi maipaliwanag, o pagbabago sa pag-uugali o emosyon, o pagkakaroon ng takot o pagkabalisa, at pagkakaroon ng mga problema sa pag-aaral o pag-unlad. Kaya, kailangan ng mga bata ng proteksyon, suporta at pagmamahal upang maiwasan ang mga ganitong uri ng pang-aabuso at matiyak ang kanilang kaligtasan at pag-unlad. So we have 3 different types of abuse. First is physical abuse. Ito yung mga physical na pang-aabuso na nangyayari kapag ang isang tao ay sadyang sinasaktan o pinapahirapan ng isang bata o kabataan. Second one is emotion abuse. Ito ay maaaring gumagamit ng mga salita o mga gawa upang sirain ang pagpapahalaga sa sarili ng isang tao, tulad ng paninisi, pagpapahiya o pagbabanta. And the last one is sexual abuse. Ito ay ang pinipilit ng isang tao na gumawa ng mga gawaing sexual nang walang kanilang pahintulot o consent.
na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang emosyonal at pisikal na kalusugan. Tandaan natin na mahalagang kilalanin ang mga uri ng abuso upang makapagbigay ng tulong at proteksyon sa mga biktima at maiwasan ang mga ganitong uri ng karahasan. And next, we have refugees or displaced children. The UNHCR, or the United Nations High Commissioner for Refugees, defines refugees as someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war, and violence. An internally displaced person, or IDP, is someone who has been forced to flee their home but never cross an international border. The Declaration of Human Rights and the Convention of Child's Rights emphasize that education is the right of every person, every child. Ang mga refugee o IDP ay ang mga bata na napilitang iwan ang kanilang tahanan dahil sa digmaan, karahasan, o pag-uusig. Sila ay nangangailangan ng proteksyon, suporta, at akses sa edukasyon upang matulungan silang makabangon at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Mahalagang kilalanin ang kanilang mga karapatan tulad ng karapatan sa edukasyon, kalusugan, at proteksyon. Dapat bigyan din sila ng opportunity na makapag-aral, makapaglaro at makapamuhay ng normal sa kabila ng kanilang mga karanasan. Ang pagtulong sa mga bata na refugee o IDP ay mahalaga upang matiyak ang kanilang kinabukasan at makapag-ambag sa pagbuo ng isang mas maayos at mapayapang lipunan. And last, we have children in conflict zones. In December 2018, Manuel Fontaine, a UNICEF director for emergency programs, said, "Children living in conflict zones around the world have continued to suffer through extreme levels in violence over the past 12 months, and the world has continued to fall them." Ang mga bata na nasa lugar na may digmaan o conflict ay nasa panganib at nagdurusa. Sila ay madalas na ginagamit sa mga paraan na hindi angkop para sa kanilang edad, tulad ng ginagamit sila bilang human shield upang protektahan ang mga sundalo, pinapatay o sinasaktan ng mga armadong grupo, o pinipilit na lumaban o sumali sa mga armadong grupo. Kaya mahalagang tulungan ang mga batang ito upang sila ay makabangon mula sa kanilang mga karanasan at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Kailangan nila ang proteksyon, edukasyon at pagmamahal upang sila ay makapamuhay ng normal at ligtas. The UN has 6 categories identified of human rights violations against children, known as the 6 grave violations. These violations include the following: killing, ito yung pagpatay sa mga bata, maiming of children, pagkapinsala sa mga bata, abductions of children, pagdukot sa mga bata, recruitment or use of children as soldier, pag-recruit o paggamit sa mga bata bilang sundalo, sexual violence against children, karahasan sa sexual laban sa mga bata, attacks against schools or hospital and the denial of humanitarian access, pag-atake sa mga paaralan o ospital, at pagtanggi sa humanitarian access. Mahalaga at kailangan nating protektahan ang mga bata mula sa mga paglabag na ito upang sila ay makapamuhay ng ligtas at masaya. At dito na po nagtatapos ang aking presentation. Salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo.